Let's go! Puro versikulo 13! Napakasolid na laban! Pero ang boto ng urado! Advance sa goal na best! 5-2-4-3! Yo, what's up mga tol? Ang mga kaganapan sa Unibersikulo 13. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Pero bago natin umpisahan, kung interesado ka sa mga ganitong topic, especially sa rap battle, ay iniimbitahan kita na mag-subscribe. Marami pa tayong interesting content na paparating. Kaya make sure na nakahit ang notification bell button para maging updated sa mga susunod pang uploads. Napaka-solid ng mga battles sa nagdaang Unibersikulo 13. Alam yan ng mga nakanood ng live. Panis yung bagyo sa flip top mga tol. Kaya naman magbibigay tayo ng konting review sa mga laban. Pero syempre hindi natin i-spoil yung buong detalye o pangyayari. Mas maigi pa rin na abangan nyo yung pinaka-video dahil paniguradong mas ma-appreciate nyo doon yung bawat laban. Kumbaga pang dagdag excitement lang to, kaya kung ready na kayo, umpisahan natin sa Negoji kontra C-Rhyme. Sa tingin ko, tama lang na sila yung nilagay bilang panimulang battle sa gabi na to. Dahil pareho silang gutom at may gustong patunayan at nag-reflect naman yon sa performance nila. Gaya ng inaasahan, nagpakawala ulit ng mga witty at creative wordplay si Negoji. Habang pinuruhan naman ni C-Rhyme kung ano yung estilo na meron si Negoji. Sunod, Serdeo kontra kay Shaboy. Alam naman natin kung ano yung history ng dalawang battle MC na to. At isa nga yan sa mga naging piyesa nila para sa isa't isa. At props din para sa kanilang dalawa dahil kita nyo naman pagkatapos ng pangyayari noong Ahon 13 ay hindi na naulit yon at pinatunayan nila na kaya rin nilang maipagsabayan bilang battle MC. Pareho tong komedyante pero pang diinan din kapag bumitaw na ng mga seryoso na linya. At yan mismo yung ipinakita nila sa battle na to. Para sa pangatlong battle, JD kontra kay Unico. Ito siguro skip ko na lang yung battle na to para maiwasan din yung mga nagsasabi ng bias sa comment section. Poison 13 versus Batang Rebelde. Ito, grabe rin yung bakbakan na to. Agawan ng momentum sa kada round. Yung akala mong kay Poison 13 na biglang maaagaw ni Batang Rebelde. Ganon din sa kabilang banda. Yung akala mong kay Batang Rebelde na bigla pang mapupunta kay P13. Basta ang masasabi ko lang, nagampanan nila kung ano ba yung inaasahan ng mga tagahanga mula sa kanila. Para naman sa Isabuhay Tournament, Zaki kontra kay Saint Ice. Ito yung perpektong halimbawa na iba talaga kapag live. Napakaraming ganap sa tig-tatlong ikot nila. Sobrang solid na experience yung mapanood silang magsalpukan sa ibabaw ng entablado. Parehong naka-A-game mga tol at kita na gusto talaga nilang kunin yung panalo at umabante sa semifinals. Bukod sa pride nila bilang battle MC, alam nila na magaling din yung katunggali nila kaya bigay todo rin sila. Kaya naman ang kinalabasan, wasak yung battle rap sa kanilang dalawa. Mula sa freestyle, sulat, agawan ng momentum, hanggang sa bumagsak na nga yung pangyayari na nagpabago ng lahat. Basta abangan natin yung video mga tol. Carlito versus Katana. Ito, Isabuhay Tournament din to. Style clash naman yung naging ganap sa battle na to. Ginawa na ng solusyon ni Carlito yung nakaraang komento sa kanya na hindi raw siya gaanong maintindihan dahil sa maskara niya. Syempre, nandun pa rin yung left field na estilo niya na sinabayan pa ng Tagalog at Ingles na kombinasyon. Si Katana naman, mas nilaro niya yung angulo at punto niya sa isa pang katauhan ni Carlito na si Sayad. At ganun pa rin, balancing atake mula sa kanya. Hindi rin gasgas yung mga angulo na napili niya at may mga pagkakataon pa nga na masasabi mo na ang galing kasi nahanapan pa niya yun ng butas. Isa pang battle para sa Isabuhay, K-Ram versus Lip Cram. Ito, inaasahan ng karamihan na friendly battle yung magaganap. Syempre yung body language, makikita natin na magkaibigan sila pero nagpakawala pa rin sila ng mga personalan na bara. At syempre hindi rin mawawala dyan yung solidong jokes mula sa kanilang dalawa. Matindi rin yung ginawa ni Lip Cram patungkol dun sa vape ni K-Ram. At abangan din natin yung pakulo na lalabas dun sa big screen. At ang huling laban ng gabi, Zaito kontra kay Manda Baliw. Maganda yung naging round 1 ni Zaito, magkahalong seryoso at komedyang linya. Pero sa mga sumunod na round, kita na medyo nawawala na siya sa sulat niya. Pero classic pa rin naman yung mga freestyle na binanat niya. Sa kabilang banda naman, syempre si Manda Baliw, hindi niya sinayang yung pagkakataon. Sobrang lap trip din ng mga jokes na naisip niya para kay Zaito. Handang-handa rin siya sa gabi na to at tingin ko kahit makompleto ni Zaito yung sulat niya ay mahihirapan pa rin siyang talunin si Manda Baliw. At ayan nga ang ating maikling review mula sa Unibersikulo 13. Sa ngayon, yan lang muna mga tol. Sabay-sabay nating abangan yung upload ng mga battles. Maski ako, excited na ulit mapanood yun. At yun, hanggang dito na lang yung video natin mga tol. Salamat palagi sa walang sawang pagsuporta. Peace out!